ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Tulad ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all my heart. Good morning, Jesus! Thank God it's Monday. Thank you, Lord. Magandang mga kapatid na nasa kanilang mga bahay.
At sa mga kapatiran natin na nagbabiyahe ngayon, papunta po sa mga trabaho, magandang umaga po sa inyong lahat. Pati po sa mga kapatiran natin sa ibang dako ng daigdig, magandang umaga, tanghali, gabi o madaling araw man po sa inyo, ay magandang kung ano man po. Ano? Thank you, Lord. Tayo po'y mananalangin muna. Salamat sa Diyos. Lord, maraming salamat po again for this wonderful day, Lord, na ibinigay niyo na naman po sa amin. Bagong umaga na may dalang bagong pag-asa. Maraming salamat po, Lord, sa pagbabantay niyo sa amin habang kami natutulog. Salamat po, Lord, paggising namin, malalakas ang aming mga pangangatawan, Lord. At alam namin na ang buong araw namin ay well provided na naman by you. Kaya po, Lord, punong-puno kami ng papurit pasasalamat sa inyo. Sa umagang ito, Lord, pangunahan niyo po kaming lahat. Lahat po ng mga gagamitin po ninyo na magsasalita, Lord. We ask for your anointing, Lord, para po ang mga maibabahagi namin sa mga kapatiran namin na kasama namin sa umagang ito ay yung mga salita, Lord, na kinakailangan po nila at ito'y magpapalakas sa kanilang mga pananampalataya. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Thank you, Lord. Diretso na po tayo agad para sa ating VOTD. Nung last week po, sabi ko sa inyo, di ba, magkakaroon po tayo ng series. At itong series po natin na to ay makikita natin siya sa Proverbs 6:16 to 19. Kaya, basahin po natin yung ating word. Proverbs 6:16 to 19. These 6 things are the Lord hates. Yes, 7 are an abomination to him. A proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil, a false witness who speaks lies, and one who sows discord among brethren. This is the word of the Lord. Thank you, Lord, for this message po. Pag binasa niyo po ito, maraming mga tao nasusurprise doon sa title nito, di ba? There are 7 things that the Lord hates, ang sabi rito, and cannot tolerate. Medyo ano po ito? Pagka kilala mo lamang ang Diyos na He is love, parang magugulat ka. Ang Diyos pala ay nag-hate din. Hindi ba? So, pakinggan po natin itong topic natin na ito. Unang-una po, ang dictionary, dinidefine po ang hate as an intense dislike. Grabe. Dislike na, may intense pa. So, ang ibig sabihin, ganun po ka kinamumuhian ng Diyos itong nabanggit po nating mga kasalanan. So, maraming iba, talaga ba ang Diyos ba, may mga dislike ba ang ating Panginoon? So, dito, sinabi natin yung mga listahan ng mga talagang kinamumuhian ng Diyos. Di sabi nung iba, parang di yata yan tama kasi how can a God of love hates? Pero pag na-realize po natin na ang Diyos, kung gaano kamahal ng Diyos, ang righteousness and holiness, natural po na gano'n niya ka-dislike yung mga bagay na nag-forbid sa iyo para maging righteous ka at maging holy ka. O, tama lang yun, hindi po ba? So, even the Lord hates. Kasi po, sa church ngayon, we failed to educate the generation, yung ngayong generation na while God is love, He also has the capacity to hate. Kasi parang ang generation ngayon, ang pagkakaalam lamang nila sa kay Lord, yung
yung a God whose judgment are uncertain, o kaya parang kinakadal niya, yung mga nagbe-break ng commands niya, kasi yan ang nagiging katwiran ngayon dahil God is love daw, kahit na mali-mali yung mga ginagawa, sinasabi nila, hindi, mahal pa rin ako ng Diyos. Sabi nila, nagiging dahilan, di po ba? Ngayon, eto na po yung mga isinabi rito. Kailangan po anything that will forbid a child of God to practice righteousness and holiness ay iiwasan natin kasi yun yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Parang ganito lang po yun. Oo, tayo po ay mahal ng Diyos. Ang kanyang ina o ama na nagmamahal sa anak. Pagka yung magulang, may nakita dyan na ahas, di ba? Ay, papatayin talaga nung magulang yun kasi it will harm their child. So, ganun po ang pagkaka-hate ng Diyos dito sa 7 things na to that will harm His people. Kaya pwede, meron talaga. Alam niyo po ba, His love for man or for humanity ay ang nagtutulak po sa Kanya para po kamuhian niya yung mga bagay na to. Kasi imagine niyo naman, He gave heaven's best sa atin. Diba? Si Jesus Christ, He gave heaven's finest so that we could have the best. Ulitin natin binigay sa atin ng heaven's finest. Si Lord nga po yun, Jesus Christ. So that we can have the best. Namatay nga siya para sa atin. Tapos, itong mga ganitong kasalanan, nahahayaan ba niya na sirain yung mga taong pinagbuwisan niya ng buhay? Siyempre, hindi. So, gagawin po niya lahat para hindi po tayo mahantong dito sa mga kasalanan na ito. Ngayon, bakit, yan lang ba yung mga kasalanan na kailangan po nating i-avoid? Hindi po. These are not the sins na kailangan po nating i-avoid. Pero kung titignan po ninyo, itong 7 na ito, they sum up the most of the wicked things na condemned by God. At dito nag-uugat karamihan ng mga ibang kasalanan. So, hindi lamang ito ang mga kasalanan na i-avoid mo. Pero pag tinignan mo ito lahat, dito nag-uugat. Kaya, kailangan po natin itong pag-usapan because these sins are even practiced by Christians. Kaya kailangang pag-usapan dahil even Christians po ay nakakagawa nitong mga bagay na to. So kung ikaw ay follower ng Diyos, kailangan alam mo kung ano yung hate ni Lord para hindi mo gagawin. Meron bang nagmamahal na ginagawa kung ano yung hindi gusto ng minamahal niya? Diba, minsan pagka sa mga mag-boyfriend na lang, mag-girlfriend, diba? Pagka mahal, sasabihin ng isa, ayoko na nang naninigarilyo ka, sabi ng babae. Yung lalaki, kahit na parang nangangatal na siya sa diba? Iiwasan niya yun kasi alam niya na kapag nakita siya ng girlfriend niya, break na sila. Kasi mahal niya, kaya gagawin niya, maski yung mga bagay na hirap siya, gagawin niya yun. Kasi mahal niya. So, kailangan natin itong pag-usapan dahil lalong-lalo na ng mga Christians dahil minsan hindi po natin napapansin, nagagawa rin po natin ang mga bagay na ito. At pag tinignan po ninyo itong mga 7 things na to, alam nyo, grabe ito. Sinasamap lamang po ito, parang pag tinignan mo, rolled into one expression. Ano po yun sa tingin po ninyo? Kapag ka itong 7 na to, you roll them into one expression, ano po ito? Ano kaya ang sum up nito? Alam nyo, ang sum up po nito ay nandun sa pinakahuli. A person who stirs up conflict in the community. Naku, medyo to. Ito po yung pinaka-pinnacle. Pag sinabi mong pinnacle, ito na yung pinaka-peak. Pinaka. Ito na po yung pinaka na in-hate ni Lord, yung divisiveness. Pag tinignan nyo, a proud look, a lying tongue, that kill innocent people.
Hindi ko pala memorize to, no? Ha? A proud look, a lying tongue, hands that kill innocent people, feet that hurry off to do evil. A lying tongue, nakalimutan ko yung lying tongue, ano? At saka, false witness. O, pag ni-roll into one nyo po yun, ano po yun? Conflict, divisiveness. Bakit po, ni-roll to into one? Ano ba nagagawa ng divisiveness? Sa Matthew 12:25, ang nakalagay dito, every kingdom divided against itself will be ruined. And every city or household divided against itself will not stand. Nakita niyo po, kapag ka itong divisiveness na to ay pinapractice po natin, sabi rito, no household will stand. Yan ang gawa ng kaaway. Pinagdi-divide niya ang mga Kristiyano, ang mga magkakapatid, ang mga pamilya. Sa church din, nangyayari po ito palagi. Nagkakabaha-bahagi. Kasi alam ni Satan na pag tayo ay nagkabaha-bahagi, babaksak tayo. Pero, mga kapatid, yan ang gustong-gustong ginagawa natin. Alam nyo, sundan natin itong Proverbs na to. Kasi pagka ito po ay naiwasan natin gawin, sigurado po ang victory sa ating mga Christians. So, yon, hindi kasi mag-stand ang anything that is divided. Ngayon, kasi alam niya na yung mission natin will be destroyed if we are divided. At ang pinaka-serious po dito sa divisiveness na to, kung bakit kailangan po natin siyang ma-capture agad or ano bang word? Ibang word sa capture? Kailangan maapuhap na po natin agad para maiwasan natin siya. Kasi alam nyo, itong divisiveness na to, ang pag-spread po nito ay parang cancer. Napakabilis at hindi halata. Hindi ba ang mga cancer na stage 4 na, hindi mo siya mahahalata, malalaman mo na lang kapag ka malala na, yun. Kumalat na, nagmetastasize na. Tapos, finally, nung nakita mo na may cancer pala, huli na ang lahat. Kaya, kailangan, bago po umabot sa stage 4, makapture na po natin agad. Kaya, pag-aralan po natin ito. Ang unang-una, things that God hates, 7 ito. Tama-tama ito, 1 week. Ay hindi, wala na palang linggo, no? At saka Wednesday. So, may mga araw na magdodoble tayo. So, ang unang-una po, the first thing that God hates is a proud look. Paano ba proud look? Chin up, taas kilay, parang, sino ka, magkano ka? Oo. A proud look, sabi rito. Alam niyo kung bakit hindi po ito dapat? Sa Proverbs 16:18 ang sabi, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Tandaan niyo itong mga scripture, mga kapatid, ha? Tapos, sa Daniel 4:37, those who walk in pride, he is able to put down. At sa Jeremiah 50 verse 31, behold, I am against you, O most haughty one. Pag sinabi mong haughty, prideful. So, sabi, behold, I am against you, O most haughty one. So, sa scripture, pagka inalam po ninyo, talagang ayaw po ng Panginoon itong pride. Kasi alam nyo, ito nga rin ang nag-cause para kay Lucifer, para maging fallen angel, hindi po ba? Pride. So, sa lahat po ng mga instances sa Bible, batit po sa buhay natin, mga kapatid, ang pride po is associated with failure, not success.
Kaya, do not do it. Eliminate it in your life. Sa buong, kahit basahin nyo ang Biblia, pagka may tao na prideful, laging ang kasunod po nito ay pagbagsak, downfall. Maski sa buhay natin, tumingin ka, merong mga tao na, merong bang mga taong mayayabang na gustong, minsan nagiging successful sila. Pero, yung success po nila na yon ay mag-isa lang din sila. Sino bang gustong tao na kasama lagi mayabang? Gusto niyo pong kasama ang mga mayabang na tao? Yung wala na pong itinaas kung hindi yung sarili. Oo. Ngayon, kasi maski si Satan yan po ang kinabagsak, mga kapatid, kaya wag natin po siyang gawin. Haughtiness, o kaya po yung being prideful, is when you look at another person with contempt. In other words, you're looking down on them. Tinignan ko kung anong ibig sabihin ng contempt. Ang ibig sabihin po pala nito, disrespectful. Ang isang taong hindi mo nirespeto ay binabastos mo. Tama po? So, ang isang haughty or prideful na tao ay yung mga tao na hindi marunong rumispeto sa ibang tao. They look down on them because they do not respect them. Mga kapatid, tayo po ay pare-parehong nilalang lamang ng Diyos. At wala po siyang nilalang na mas higit kesa sa iba. Pantay-pantay. Para po rin yung mga anak ninyo. Kayo po ba sa mga anak ninyo, meron ba kayong inanak dyan na mas mahigit kesa sa iba? Ang mga nanay, pag tinanong mo, pantay-pantay lahat ang tingin ko dyan. Akala lamang nung iba, nating mga anak ay merong favoritism. Si Sister Sally, oo. Ang favorite daw niya si Sister Jenjen. Pero, meron po silang, sabi naman ni Jenjen, ang favorite niya si Jamie. So, tignan ninyo, mga kapatid, depende lang din yon dun sa, depende sa pangangailangan. Oo, tama yan. Depende sa pangangailangan nila. So, yung haughtiness po is when you look at others with contempt. Grabe tong contempt na to. Kaya pala merong tinatawag na, I will charge you with contempt of court. Diba? Kasi kapag sinabi na ng judge, tigil, tas di ka pa rin tumitigil, i-charge ka ng contempt of court. Ang ibig sabihin nun, wala kang respeto. Kaya pinapatigil ka na, ayaw mo pa rin tumigil, china-charge ka ng contempt of court. So dito rin, pinapatigil ka na ng Diyos. Diyan sa pride na yan, ayaw mo pa rin tumigil, matcha-charge ka ng contempt. Contempt of God's law. Contempt of the Holy Spirit that is within you. Ngayon, alam nyo, nakikita po yan sa lalong-lalo na sa mata. Kasi proud look ang sabi sa ibang version Alam nyo po ba na ang ating mga mata ay windows to our soul? Matthew 6:22-23, di ba? So, kapag ang mga mata mo ay filled with haughty look or prideful look or mayabang na mata pobre nga ito sa iba, no? Tama ba ako? Yung haughty look, ang ibig sabihin lang po nun, punong-puno yung puso mo ng kayabangan. Kasi kung ano yung makikita sa mata mo, yun yung nasa loob mo. Kasi your eyes are the windows to your soul. So, nasa loob pala, mga kapatid. Yung pagkamayabang dito, kaya puso ang kailangan nating baguhin. Alam nyo, sa James 4:6, ang sabi doon, God resists the proud, but gives grace to the humble. Alam nyo yung God must really hate pride kasi yung iba detestable. Itong isa, resist. Pag sinabi mong resist, ang ibig sabihin niyan ay ino-oppose. God cannot withstand you. Parang hindi ka, pag nire-resist, parang hindi kita kayang, di ba, pagka umalis ka sa harapan ko, hindi kita kayang tignan.
Kung ang Diyos po ang magsabi sa iyo noon, ang sakit noon, mga kapatid. Ngayon, ayaw mong masaktan. Ang sabi rito, tanggalin mo ang iyong kayabangan. Para hindi ka sabihan ng Diyos na umalis ka sa harapan ko, hindi kita matiis na tignan. Naku, dapat nga apple of the eye tayo ng Diyos. Tapos pag sinabihan ka nito na I cannot withstand you, naku, naman po nun. Napakasakit po nun, Talagang kinamumuhian nga ng Diyos yan. Tapos, ang haughty eyes din po, or proud look, ito po yung mga spirit that makes one overestimate himself and underestimate others in terms of spirituality, knowledge, intellect, ganon. May joke ako dyan. Merong isang babae. Tapos, lumapit siya dun sa pastor nila. Sabi niya, Pastor, nakita ko na po ang kasalanan ko. Sabi niya, sabi ng pastor, ang malaking kasalanan ko po, pagka tumitingin po ako sa lahat ng mga babae sa congregation, lagi ko pong nakikita na ako ang pinakamaganda. At wala pong ihigit pa sa kanila sa kagandahan ko. Yun po ang nakita kong kasalanan ko. Ang sabi ng pastor, ay, hindi yan kasalanan. Humihina ang mic ko. Sa monitor lang yon. So sabi ng pastor, ay hindi yan kasalanan. Sabi, ano po ito? Pagkakamali. Mali ka sa akala mo. Sino doon ang proud? Huwag mo, nag-isip kayo? Base doon sa binasa ko. Parehas, di ba? Kasi, underestimate naman ng pastor. Sabi niya, ay hindi kasalanan yun. Mali ka. Kulang na lang sabihin niyang, pangit ka, akala mo lang maganda ka. Ano? Mas maganda daw yung asawa ng pastor. So, ayun po. Ino-overestimate mo yung tingin mo sa sarili mo, tapos ina-underestimate mo naman yung ibang tao. Alam niyo kung bakit po ayaw na ayaw din ng Diyos ito? Because this spirit often inspire rebellion and divisions in the body of Christ. Natatandaan niyo si Korah sa Bible? Panahon ni Moses, grabe to. Wala nang sigurong ihigit pang, para kay Satan wala nang ihigit pang sa Bible, character sa Bible. Pag pinag-uusapan ang pride, kung hindi itong si Korah. Alam niyo po ba kung anong nangyari kay Korah? Basahin po ninyo sa number 16, yung buong grabe po ito mga kapatid. Kasi, alam niyo po ba na Levite tong mga to? Ang ibig sabihin po ng mga Levites, ito po yung mga, parang sa panahon natin ngayon, full-time workers. Yung mga hiniwalay ng Diyos para sa kanyang gawain. Si Korah po, kasama pa nga si Dathan, di ba? Tsaka si Abiram. Ito po ay mga Levites na, hiniwalay na ito para sa gawain ng Diyos. Anong ginawa nila? Nag-rebel sila against kila Moses at saka kay Aaron. Kaya nga, di ba? Sabi ni Korah, lahat naman kami dito kinakasihan ng Espiritu ng Diyos lahat dito holy, lahat dito manggagawa. Bakit mo siniset ang sarili mo na mas mataas sa amin? Sabi niya kay Moses at saka kay Aaron. Tapos alam niyo po nangyari, kumuha siya ng mga ng mga kakampi. Kaya nga umabot sila ng 250 Imagine ninyo ganun karami ang nakuha niyang kakampi niya. Kasi bumulong-bulong na siya doon sa mga iba. Ewan ko ba dito kay Moses at saka kay Aaron? Bakit? Sila lang ba ang kinakausap ng Diyos? Lahat naman tayo dito, mga worker Sabi niya ganon. Tapos alam nyo, nagpatira pa nga si Moses Kasi sabi ni Lord kay Moses, tumabi ka dyan. Sabi niya, papatayin ko yung mga yan. Pero grabe si Moses, nagpatira pa siya at humingi pa ng awa para kina Korah. Kaso hindi tumigil, mga kapatid. At pag tinignan po ninyo ang parusa, parang sasabihin mo, sobra naman.
Sobra naman yung parusa. Alam niyo ba kung paano po pinarusahan ng Diyos yun? Bumuka yung lupa. Nilamon silang lahat. Pati pamilya. Hanggang hindi na sila nakita. So, kapag nakita mo yun, sasabihin mo, naku Diyos ko, huwag ka kong maging ganun. Kasi ganun po kaayaw ng Panginoon ang mga proud, ang pride at ang mga proud na tao. Kasi nga, they stir up rebellion and divisiveness, conflict sa church. Bakit ganun ka grabe yun? Kasi sinet po ng Diyos ang church niya or ang mga Israelites para po maging salt and light of this world. Tayo po ang tinitignan ng mga tao na wala pa kay Lord para makilala nila ang Diyos. Kung yung sinet niya na church niya, sabi niya, sinet niya tayo para makita ng mga tao at lumapit ng mga tao. Kung yung mismong church niya, divided, sinong lalapit pa? Kaya ganun siya kahigpit pagdating sa rebellion and divisiveness. At ito po ay gawa ng pride, mga kapatid. Kaya nga alam nyo, sabi nga ni Moses, ano pa ba naman ang gusto nyo? Ginawa na nga kayong Levita ng Panginoon. Tapos pati yung pagiging high priest namin, sabi niya, pagdanasaan nyo pa, sabing gano'n ni Moses. Ay, grabe po ito. Pero alam nyo, natuwa din ako kay Moses doon sa number 16. Ilang beses siyang nagpatira pa. Tapos nung ang papatayin na ng Diyos, yung mga umayon, kasi pwera doon sa 250, may mga umayon pang ibang mga members doon sa ginawa nila. Parang 1,450, kung di ako nagkakamali, tignan nyo na lang sa numbers. Alam nyo, isa-isa rin po yung nilipol ng Diyos. At grabe si Moses. Alam nyo, habang unti-unting nililipol ng Diyos yun, sabi niya kay Aaron, tumakbo ka doon, mag-ano ka ng insenso, humingi ka ng awa kay Lord. Ganon. Pero alam nyo, nawala rin po lahat yun. So, ibig sabihin, ganon po inaayawan at kinamumuhian ng Diyos ang pride. Kaya let us not do this. Kaya nga sabi ko sa inyo, even Christians, pagka po ganito, let us search our hearts. Sasabihin mo, Lord, baka po may ganito ako, ipakita mo sa akin. Tapos, paalis mo mga kapatid. Kasi wala pong nagsasucceed na mayabang. Wala po. Kung sa mga financial at material, mag-succeed ka man, sa mga wala kang makakasama. Mamamatay kang mag-isa. At yun ang pinakamalungkot na buhay. Kaya wag po natin gawin to, especially as Christians. Tanggalin po natin ito, hingin natin sa Panginoon na lagi pong isearch yung puso natin na kapag kami nakikitang spirit na ganito, ipakita sa atin para maalis po natin agad. Serious po ito. Kaya nga po, the Lord hates and cannot tolerate. Kaya thank you Lord. Hanggang dun po muna tayo sa araw na ito. Thank you Lord po. Ayan. At para naman po sa ating memory verse. Memory verse of the week. Yan po ay makikita natin sa Philippians 1:6. May kanta po ito. I'm confident of this very thing, that He which has begun a good work. Sige, magandang make I'm confident of this very thing. I'm confident of this very thing. That He which has begun a good work in you, He shall perform it until the day of Jesus Christ. He shall perform it until the day of Jesus Christ. Oh, yeah. So, nakalagay po sa Philippians 1, may echo pa ako, verse 6, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Ulit.
Philippians 1 verse 6. Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Philippians 1 verse 6. Nung nakaraang linggo, Romans 10:17. So then, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Yan. Kinakabisado ko yung version na yun. Gusto niyo yung version ni Maripas? May mga sari-sariling version tayo, mga kapatid. Ano? Ayan. Thank you, Lord. Alam niyo, mag-memorize kaya kayo. Ay, thank you, Lord. Kahapon may nag-reward sa akin. Oo. Sabi ko, di ba, wala ba akong reward kasi na-memorize ko lahat yung memory verse? Ni-rewardan ako, pinadalan ako ng milk tea. 2 pa, mga kapatid. Kaya, mag-memorize pa ako. Alam nyo, gawin po ninyo halimbawa, sa bahay ninyo. Sasabihin mo sa kasama mo sa bahay, sige, pag na-memorize mo lahat yung mga memory verses natin, bibigyan kita ng ganito. Ayun. Mga kapatid, huwag niyo pong intindihin yung gastos. Kasi yung gagastusin nyo para doon cannot be compared at all doon sa pagka-memorize niya ng mga scripture sa Bible. Kaya gumawa kayo ng paraan para yung mga kasama nyo sa bahay, ma-encourage na ma-memorize. Yung kasama ko sa bahay, di ako ini-encourage. Ibang nagbigay sa akin ng milk tea. Bawal daw, sabi ni Doc. Hindi. Ayan, okay. Thank you, Lord. Okay. Ngayon naman po, sabi natin, sige, birthday muna. Madami pala tayong ano ngayon. Sa ating mga birthday. Mamaya. Sa ating mga birthday, today is your birthday, Sister Rav Vito. Happy birthday, Rav! Birthday pala ni Rav ngayon. Si Sister... Sino si Sister Poyet? Si Sister Flor de Lisa. Oo. Poye ang tawag. Okay. Sister Poye Azansa Candaza. Tapos, si Sister Vanji Mactal ng ating kabanatuan. Si Sister Gemma Di Maano. Birthday ni Gemma? Yes. Mali. Jenina. Nalagay sa Facebook. Nakamali? Okay. Pero hindi birthday ni Gemma? Magka-birthday daw kami ni Gemma. Jenina! Si Sister Jenina Tolo. At birthday din ni Sister Danica Gonzales. Anak ni Sister Minda. Sister Minda, good morning. Tapos, si Sister Andre. Birthday ni Andrea ngayon? Andrea Magadia. Ayan, kantahan natin sila. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you, Lord. At dahil ngayon, I thank God it's Monday, bago po yung ating new song na segment, meron lang akong gustong basahin. Si Sister Telma Mariano po ay, di ba nung last week nag-positive siya. Oo, mag-isa lang po tong si Sister Telma sa bahay. Tapos senior na siya. Tapos alam nyo, nag-message siya, pa-pray daw, sabing ganon.
ang ginawa namin, tinawagan na namin. Tapos ang ginawa ni Pastor, ano bang word nyo? Ano daw, yung Psalm 23, di ba? Tama ba? 23? Sabi niya, sige nga, kantahin nyo nga. Ginano ni Pastor. Tapos alam nyo, kinanta niya. Yung pala, takot na siya nung time na yon. Ang sabi niya, akala ko nakalaya na ako sa fear of the unknown. Pero nang i-relay sa akin ng apo ko, yung text ng doktor na nag-positive ako sa COVID, nanginig ang katawan ko. Pakiramdam ko, umakyat ang dugo ko sa ulo. Sabi niya, pero na-pacify ito nang ma-pray ako ni Pastor. Ito, gusto ko itong huling sinabi niya, trusting God's faithfulness can dispel our fearfulness. Ganda, di ba? Kaya, October 2, katapusan na daw ng antibiotic niya na iniinom niya. Hindi niya. Nakatapusan na ng antibiotic na iniinom niya. Kaya thank you Lord po dun sa mga kagalingan. Glory to God. Ayan. Kasi kaya ako binasa yun, may kinalaman din po yun doon sa ating Thank God It's Monday ngayon. Ngayon po, eto na ngayon ang segment, ang dami na nating song. Nakapila, parang 10 na yata, Thank you, Lord. At sa araw po na ito, isa pong manggagawa. Manggagawa muna kasi nauna siyang nag-submit. Pero yung susunod dito, unahin natin yung mga members. At bihira po itong magkaroon ng awitin. Oo, new song. Ito po ang new song. Hulaan po ninyo. Parang ang genre nito, nung pinapakinggan ko, o kayo na lang ang magsabi. Sige, ganito mga kapatid Pagka napakinggan po ninyo itong awitin na to ng ating manggagawa, i-message nyo sa akin kung sino po ang naalala ninyo. Yan na. Kung sino ang naalala ninyo habang pinanunood po ninyo at pinakikinggan po ninyo ang bagong awitin ng worker natin na ito. Ayan. Thank you, Lord, ha? Sige. Panoorin po natin ngayon. Pera ang worker. Bawal ang worker. Sige nga. Sino naalala mo? Hindi. Kung sino ang naalala ninyo. Hindi yung worker na kumanta. Sige, panoorin po ninyo, dun sa iba, pakinggan ninyo, tapos i-message nyo sa akin kung sino naalala nyo. Panoorin po natin ang ating new song for this week. Ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko,
sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magbabaya. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Praise God. Check sound. Thank you, Lord. Amen. Thank God it's Monday. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo ay narito ngayon at malakas na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Thank God it's Monday. Good morning, Jesus, mga kapatid. At grateful ako kay Lord. Lagi kong naririnig yung mga salitang, thank you, Lord. Kasi ito po tayo sa harap, muli niya pong gagamitin. Sister Maripas. Praise God. Wow, praise God. Ang ganda po ng kanta, bagong kanta ni Pastor Simple at napasayaw po ang mga kapatiran. Hallelujah. Tayong lahat, di po ba nasayahan tayo? Amen. Amen. Dahil po, Thanksgiving Day po, so ako po yung magpapasalamat muli sa Panginoon sa kanyang ginawa na pagliligtas niya, kagalingan niya, napakabuti niya sa atin lahat. Sa amin nga po, yung naranasan namin ng almost 3 weeks to 1 month, mga 3 weeks to 1 month po ako, ay kasi naka-lockdown po ako dahil nga nahuli ako sa nauna ako sa pamilya ko na nagkaroon ng sakit. So, ang sabi po ng doktor, hanggat meron pa sa pamilya, ay hindi pa pwedeng lumabas. So, ako po ay umabot ng mga 1 month na nasa bahay lang, naka-quarantine. Pero, lubos-lubos po ang pasasalamat ko dahil sa ginamit din ni Lord ang sitwasyon na yon para maging matibay ang pananalig sa Panginoon. Alam niyo po, nung una pong nagkaroon ako ng karamdaman, kasi medyo nagkakalat na po dito, nagkakaroon ng trangkaso. Ang sinasabi ko lang, ay trangkaso lang yan. Sabi ko ngayon, hindi yan COVID. Tapos, kami po ay nagre-recording noon. At hindi ko na malaya na kung sino na po ang may sakit sa amin. Pero pag uwi ko po ng bahay, okay pa. Then the next day po, nagpa-pedicure pa po ako kay Sister Ched. Pero may nararamdaman na po ako. Sabi ko, nako, hindi na maganda pakilasa ko. Pagkatapos to, kasi kinakabahan din po ako kasi pinipedicure ako ni Sister Ched. Eh syempre, senior na po siya. So sabi ko, after nung pedicure, sabi ko magko-quarantine ako, self-quarantine ako. So nagsabi na ako sa mga anak ko, gulat sila, nagdala na po ako ng tubig, ng mga gamot ko sa kwarto ko. Sabi ko magko-quarantine na ako. Hindi na maganda pakiramdam ko. So ayun po, dahil nga ako nauna, alam niyo naman po ang mga bata, dinadalhan po nila ako ng pagkain, kung anong kailangan ko. Pero hindi po sila mapigilan na siguro first day, hindi sila lumalapit sa akin. Second day, nahihirapan na sila. Pangatlong araw, medyo andun pa rin yung lagnat. Hindi na mapigilan yung mga anak ko tsaka asawa ko, pinabababa na ako. So, wala po akong choice. Kundi, pinapagalitan ko sila na huwag silang lumapit, pero lapit pa rin sila ng lapit. Kaya ayun po, sumunod sa akin, si Tina at tsaka si JJ, yung anak ko, nilagnat na rin. So, pinabababa na nila ako. So, kahit na may nararamdaman pa ako, pinababa nila ako. So, kami ni JJ, nagtutulungan na kami sa gamot. Tsaka bilang nanay, syempre naiisip ko rin sila, mga ilang days na, naiisip ko sila kung sino mag-aasikaso sa kanila, ganyan, magluluto. Naaalala ko, ang hirap po maging may sakit na ikaw ang nanay, na ikaw ang nag-aasikaso sa pamilya mo. So, thank you Lord naman dahil sa
gumaling agad yung mga anak ko, parang hindi nila naramdaman eh. Si JJ, 2 araw lang, nagtrabaho na ulit. 2 araw lang siya nagpahinga. Trabaho na siya ulit. Doon siya sa kwarto niya, tapos kanta na naman ng kanta. Tapos si Tina, parang hindi rin naramdaman yung sakit niya, sandali lang din. So thank you Lord, dahil sa yung 3 nga kami, gumaling naman din. Pero ako, patuloy pa rin yung nararamdaman ko, although wala na yung lagnat. Minsan sa hapon, biglang lalamigin ako. Tapos yung ubo ko, hindi nawawala. Tapos yung minsan, nararamdaman ko yung sikip ng hininga. So, natutuwa naman ako kasi tuturuan ka talaga ni Lord. So, after po no, mga ilang days, si Brother Jerry naman ang nagkalagnat. Tapos, si Pia. Si Pia, malakas naman siya awa ni Lord. Pero habang si Brother Jerry po, pero bago po yun, ako po, kasi nararanasan ko yung 1 linggo na, hindi pa rin ako ganun kalakas. Nandun yung ubo, tapos paghapon para akong lalagnatin, umiinom pa ako ulit ng gamot. Tapos yung sikip ng dibdib, tapos yung panglasa ko, parang hindi naman ako nawala ng panglasa, pero ang pangit-pangit ng panlasa ko. Kaya naghahanap ako ng malulunok ko na pagkain. Kaya kahit soft drinks, yung matatamis, gusto ko siya. Pero pag ibang pagkain, ang lasa ko ay parang ang alat-alat. So, hindi ako nag-i-enjoy sa kain ko. Kaya kahit soft drinks, para lang maranasan ko yung panlasa na masarap-sarap, makapanlasa man lang, binibili ko na. So thank you Lord. Habang tumatagal, tinatanong ko ng mga anak ko, ng asawa ko, kumusta na lagay mo, ano na pakaramdam mo? Sabi ko, hindi pa rin maayos eh. Lagi kong sinasabi po, hindi pa rin ako maayos. Tapos meron pa rin, sunod na naman, tatanungin na naman nila, meron pa rin eh. Pero napapansin ko, habang sinasabi ko yun, tumatagal yung nararamdaman ko. Parang lagi akong hinahapo, tapos mahina pa rin ang katawan. Tapos niremind ako ni Lord na ang ating faith ay hindi dapat yung sa nararamdaman. Talagang labanan po. Kaya nga po sa Ephesians 6 verse 12, we are not fighting against human beings, but against spiritualities. Kaya may labanan. And 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. So, nag-start po ako. Pag tinanong na nila akong, kumusta ka na? Okay na ako, magaling na ako. Kino-confess ko na kasi yun yung ating memory verse last week, di ba, na faith comes by hearing the word of God. So, I confess yung mga salita ng Panginoon. Sinasabi ko sa sarili ko, COVID ka lang. Ang Diyos ko makapangyarihan. Lumayas ka. I start rebuking, tsaka kino-confess ko ang kanyang salita. I'm healed in the name of Jesus. I rebuke that spirit, yung evil spirit from our house, and I rebuke it. This is the temple of the Holy Spirit. Yung body ko, by mouth I speak it, at ang faith ko, nagiging strong. So, thank you Lord, no? Dahil sa unti-unti, binago niya pananalita ko, lumalakas nga ang aking faith at gumaganda ang pakiramdam ko bawat araw. Although nandun pa rin yung pag-aalaga ko sa sarili ko, nagsusuob ako, umiinom ako ng mga luya, calamansi juice, tapos yung mga vegetables na pinadadala nyo, dinu-juice ko. So, at the same time, nilalabanan ko po yung bulong ng kaaway kasi talaga ang demonyo in collaboration with the flesh. Talagang dapat pala, hindi ka makikinig sa flesh mo kasi kung sa flesh mo, matatalo ka, magagapi ka dahil lalo kang bubulungan ng demonyo. And what you confess is what you possess. So I declared healing in the name of Jesus. I keep on confess, I'm healed in the name of Jesus, and this is the temple of the Holy Spirit. Get out from my body. And then yung bahay namin, tinitira namin, kino-confess, this is the temple of the Lord. Get out from this place. So I keep on rebuking and praying and confessing God's word. So, after that, si Brother Jerry naman. So, I would say that I was victorious in that area. Talagang ang bait-bait ni Lord. Tinuruan niya ako dahil sa kanyang mga salita. Alam niyo po, nung unang panahon, si Satan ang nagpapa-andar ng buhay ko nung wala pa ako kay Lord. Masasabi ko, I am
nasa ano po kami, broken home ako. So I know that Satan ang nag-destroy ng family ko because he came to steal, kill, and destroy. Tsaka yung nag-destroy rin sa katawan natin na hindi natin namamalayan, yung mga iniinom natin, nakakasama sa katawan natin, yung mga tinitake natin, nakakasama sa katawan natin. But this time, na kay Lord na tayo, dapat God's Word ang mananatili sa puso natin at isip. We are victorious. We are Christians and we should fight hanggang sa pagdating ng Panginoon. At ito na nga, si Brother Jerry naman, siya na yung nagkasakit. So, siya talaga, ramdam niya yung sakit. Hindi ko agad ma-share sa kanya yung na-experience ko kasi baka sabihin niya, parang wala akong pakiramdam sa kanya, hindi ko siya nauunawaan. So, pinabayaan ko lang siya. Sabi siya na sakit, nahihirapan na ako, gano'n na siya ng gano'n. Tapos, mga anak ko na apektuhan na rin, si JJ tsaka si Pia, ano pa, kaya mo pa, daling ka na namin sa hospital? So, sabi ko sa kanya, sige pa, kasi parang gusto niya na rin magpa-hospital eh. Kasi parang hinang-hina na siya. Tapos, sabi ko sa kanya, sige pa, pag ikaw ang nagpa-hospital, tanda mo lang, wala ako doon, di kita masikaso. Ano, gusto mo ba? So, mag-decide ka na ngayon para dalhin ka na namin. Tapos sabi niya, hindi, dito lang ako. Tapos sabi ko, din lumaban ka. So, pag nagsasalita siya ng, may nararamdaman pa ako, hindi pa, ganito gawin mo, i-confess mo yung aking naranasan, ibinigay ko sa kanya. Kailangan lumabas sa labi mo, magaling ka na, malakas ka na, pinagaling ka na ng Panginoon. So, at the same time, nagpapalakas, ito mga iinumin mo, inalagaan ko po siya. Lahat ng mga binigay niyo sa amin, glory to God, ay binibigay ko rin po sa kanya. Pinakakain ko siya maayos, pero pag naririnig ko pa rin, konting may nararamdaman pa ako, sabihin mo, magaling ka na. Confess God's word, ikaw ay pinagaling na ni Jesus. So, nagbago na rin po yung kanyang pananalita. Kasi naranasan ko po, kung paano ako pinalakas ni Lord, gusto ko rin ganun din siya. Kung paano ako lumaban dahil sa Panginoon, gusto ko lumaban din siya. Kaya sobrang pasasalamat ko talaga dahil sa ngayon, totally lahat kami magaling na. At thank you Lord, kay Lord dahil sobra talaga ang papuri ko sa Kanya. Nag-birthday nga ako nung Saturday, sobrang saya ko. Kasi nga, yung added years na naman, buhay. Siyempre po may nakakatakot din dahil may namamatay. At pero may nabubuhay din. Kaya yung every year na nadadagdag ni Lord na buhay, nabavalue mo talaga. Kaya sobrang pasasalamat ko sa Panginoon na nadagdagan ng aking taon, binibigyan pa ako ng time para makapaglingkod pa sa Kanya. Pero alam niyo po, ang aking natutunan, mamatay o mabuhay, basta na kay Lord. Amen. Awit po kami sa Panginoon. One more time. Kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Kay Jesus, araw-araw, ang buhay
Purihin po ang Panginoon. Thank God it's Monday. Thank you Lord. Grateful po ako kay Lord una sa lahat kasi pinalakas niya ako, pinagaling niya ako, binigyan niya ng bagong buhay, pinasigla, at salamat din po sa minamahal kong asawa na kahit madaling araw, gabi, sa mga panahong ito kasi magkahiwalay kami, gawa ng mga pagkakasakit. Pero pinupunta niya ako ng 1:00, 2:00, 3:00 para check-in niya nung sitwasyon ko. So, nandun ang kanyang full support sa pag-aalaga sa akin. At salamat din po sa mga anak ko na laging nakabantay. Papa, huwag kang matakot pumunta sa ospital. Sabi kasi nung isang anak ko, may card ka. Thank you, Lord. Kahit sa Asian, tayo pumunta, pwede. Iniisip ko naman po, baka mag-isa lang ako doon kahit anong ganda naman ng kwarto. Aircon, may TV, may rep, everything. Nag-iisa ka lang naman. Hindi na rin po ako pumayag, sabi ko. Dito na lang ako sa bahay. Pero, nung hirap, nung sinasabi po ni Sister Maripas, nanginginig ang tuhod mo, walang lakas ang tuhod. Pero yung lagnat ko po, umabot ng 2 weeks. Tapos, ang lagnat po ng sakit na yan, 38 lang. Pero pinahihirapan ka. Hindi naman po ako naapektuhan sa pagkain kasi nung time na yun, nagda-diet po ako. Nag-exercise ako umaga hapon dahil lockdown nga. Dito lang kami sa bahay, kaya exercise. Bumaba siguro yung immune system ko. Kaya nung tumama yung sakit, talagang apektado po ako, bumaba lahat So, talagang nahihirapan ako huminga, gusto ko, pinagpapawisan ako ng malamig, paa at kamay ko, laging pawis. Tapos, nung paghinga ko, nakikipaghabulan ako. Hanggang sa, nasa sopa ako, sabi ko, parang hirap na. Biglang sabi ng mga anak ko, thank you Lord. Nung anak ko, sabi niya, huwag kang matakot, pero salamat sa Panginoon. Ito na po, pinagaling niya na, pinalakas niya, pinasigla niya, binigyan niya po ng bagong buhay, at yung sakit na yan, yung dumapo ngayon sa mundo, grabe mga kapatid, marami pong pinahihirapan yan. Kaya thank you Lord, ito muli pong magagamit ng ating Panginoon. Ngayon po, habang nasa bahay po ako, nagninilay-nilay ako sa mga nangyayari din sa akin at sa alam niyo po, nakita ko ito, nung you and I, we are in a pandemic. Tayong lahat ngayon ay nasa pandemya. May nagsabi nga na marami, they describe COVID-19 as the invisible war. So, the whole earth taking it seriously. You know why, mga kapatid? It is a very infectious. Nakakahawa talaga siya. Many people have died. As of now, 31 million people affected na merong COVID. 900 plus thousand have died. Kaya tayo pong lahat, we are taking this seriously, mga kapatid. Kasi po, nung naranasan ko, kaya ngayon po, konting kibot, alcohol. Bago pumasok dito, meron po kami alcohol dyan sa likod. Alcohol. Paglabas, alcohol. Pagdating sa bahay, alcohol. Lahat nung hinahawaan ko ngayon. Kasi naranasan ko po yung hirap. Hirap. Pero, salamat, eto po, pero meron pang ito nakita ko mga kapatid. There is another invisible war. Alam po ninyo kung sin. It is called sin. Alam nyo, ang kasalanan, deadly of all virus. Alam nyo kung bakit? Pag nirate mo yung kasalanan, 100%. Kasi sabi po sa Romans 3:23, no one is righteous. So, deadly of all virus ang kasalanan. Nung mortality rate niya, alam niyo kung gaano kataas?
100% din. The Bible very clear. The wages of sin is death. Mga kapatid. Kaya, maraming natatakot ngayon sa COVID. Di ba ang gobyerno nakakatuwa po? Marami silang mga, nung IATF, nung protocol sa COVID. Kaya nga, lockdown, alam nyo, napakaraming tao naka-lockdown, sa totoo lang po, halos buong mundo. Pero, iba po ang naging damdamin sa lockdown. Iba po ang naging kaisipan nila sa lockdown. Kung titignan po natin, para silang nakakulong. Hindi sila malaya. Severely restricted. We're wondering, kailan kaya matatapos ito? Hanggang kailan kaya ito? Paano ito matatapos? Alam niyo, sa lockdowns in life, nandoon po nung financial pressure kasi no work eh. Naakulong ka lang, nasa bahay ka lang, wala kang ginagawa, hindi pwedeng lumabas. Kaya financial pressure, nandun ng fear, anxiety, worry, at alam niyo mga kapatid, nandun din ang anger, bitterness, habits, addiction, regrets, nandun din ang tinatawag na disappointment and discouragement. Alam po ninyo, itong mga nabanggit ko na lockdowns sa bahay o sa buhay natin sa bahay. Kasi stay at home eh. Pag sinabi palang stay at home, ang location mo within the house. Nung stay from home, ang gawain mo sa bahay pero sa labas. Katulad ng mga nagbabalita, nasa bahay lang sila, pero yung trabaho nila lumalabas. Nung stay at home, nung location within the household lang. Alam niyo mga kapatid, ito mga nabanggit ko po, hindi gusto ng Diyos sa buhay natin ito. Gusto niya pinagpalang buhay. Pero babalik po ako. Lahat ito ay bunga lamang ng kasalanan. Kaya nga ang kasalanan po, deadliest of all virus. Mataas po ang kanyang ang rate niya. No one is righteous. At ang kasalanan, mga kapatid, talagang 100% nung mortality niya. No one is righteous, all have sinned. The wages of sin is death. So, ito po nakita ko. Meron tayong Diyos na nakakaintindi, nakakaunawa. Sa sitwasyon ng ating buhay. Kaya nga, God the Father, the Creator of heaven and earth, the loving Father, binigay niya ang lahat ng ating pangailangan dahil mahal na tayo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That is our Lord Jesus Christ, God the Son. Those who believe in Him shall not perish, but have eternal life. Alam po ninyo, wala tayong kapangyarihan sa kasalanan. We are under the law of the sin and death. Salamat na lang. Dinil ng ating Panginoong Kristo ang kasalanan. By the sacrificial death of Jesus Christ, we are set free and that our sins are forgiven. Ephesians 1:7. John 1:29. There is a Lamb of God who takes away the sin of the world. Romans 10:9. If you confess that Jesus Christ is Lord and you believe that God raised Him from death, you will be saved. Acts 4:12. Walang pangalan sa silong ng langit ang nakahigit sa lahat
ang pangalang Yesus lamang ang makapagbibigay ng lubusang kaligtasan sa atin. Kaya naalala ko nung ating mission dito sa 2020, nung The Great Commission. What is the message of the Great Commission? Is Jesus. Si Yesu Kristo lamang po ang nakapag-alis ng ating kasalanan. Kaya po, mga kapatid, na kahit lockdown tayo, meron nga po nakalagay ito, Sister Maripas, pakibasa nga po. Dito. Ayan. Sabi nga rito, no, ang pinaka-root problem of humanity is sin. The biggest problem of the world is sin. Nung mga problema po, yan ay bunga lamang ng kasalanan, mga kapatid. Kaya dito sa nakita ko po, mga kapatid, ito po, lockdowns in life, but is the greatest hope, our Lord Jesus Christ. There is a solution. There is a cure. Sabi nga ni Sister Maripas, mapapagtagumpayan natin lahat yan. Pakibasa nga, Sister Maripas. Dito, ayan. Ito. Ito, yung sin. Nung sa lockdowns in life, nasa malang sa sin. Sige. Ito po yung binigay sa akin ni Lord. Tapos sinagot po ng salita ng Diyos ng ating kaya sabi ni Lord, come to me all of you. Si Jesus Christ pang may sabi, come to me all of you who are tired of carrying heavy loads. I will give you rest. Jesus is the way, the truth, and the life. Jesus is the bread of life. Jesus is the living water. Jesus is the good shepherd. Jesus is the resurrection and the life. Nasa Kanya po ang lahat ng solusyon. Kaya pakinggan po natin, lockdowns in life, Jesus the greatest hope. Amen. Lockdowns of life, Jesus the greatest hope. Sin, John 8:36. Jesus sets us free indeed. From financial pressure, Matthew 6:26. Jesus promises provision. Regrets over past bad decisions, 2 Corinthians 5:17. Insecurities, John 1:12. Child of God, we are children of God. Bad habits, addiction, Romans 6:14. Sin no longer your master, Jesus is. Anger, bitterness, Ephesians 4:32. Jesus forgives us. And fear, anxiety, John 14:27. Jesus saves. Jesus is my peace. Is my peace. Amen. John 14:27. And discouragement, Matthew 28:20. Jesus, I am with you always. Ayan. Kaya mga kapatid, dito po, kami po nagpapasalamat kay Lord kahit lockdown kami dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Meron po kaming vitamin C. Thank you Lord sa mga kapatiran natin. Hanggang ngayon po, iniinom ko pa po yung gamot ng vitamin C. Ang iniinom ko, 1,000 milligram. Tapos pagdating ng hapon, may isa pa ako ng kalahati. Tapos, thank you Lord, kasi po nag-maintenance din ako sa blood pressure ko para wag tumaas. Maganda naman po yung naging blood pressure ko nung kahit na ako yung nagkakasakit. At salamat do sa mga gulay na pinadala nyo. Actually si Sister Maripas, magaling siyang magluto. Alam niyo pong ginawa niya sa gulay? Sinake niya, pinagsama-sama niya, oyster rice. Oo, hindi niya niluto. Sinake niya. Opo, hindi po ako talaga marunong magluto. Kaya para mabilis, sinake ko solusyon lahat ng bagay. Ano ba, ampalaya, pipino, apple,
Hindi naman. May pipino. Nung carrots, Yan. pag inom na, talagang pinino niya pa eh. Hindi po nasayang lahat yun. Salamat din po sa mga trays na itlog. So, at salamat din po sa mga nagpapadala sa amin. Tinapay. Kagahapon nga po nakasarado yung bahay. Tak, 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 Yes. tak. Aba, ang sarap ng ensimada tsaka yung Spanish bread. Kila Minister Sandy, ganun din. Salamat doon sa nagpapadala, mga kapatid. So the Lord has provided. Kay Jesus lang talaga matatagpuan, mga kapatid. Yung COVID-19, sabi nga ni Sister Marcos, COVID-19 ka lang. No? Mas malakas ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, nung message of the Great Commission is Jesus Christ. Hindi po nakakalimutan ng ating community ang message na yan. Up to now, ginagamit po ang online live streaming para maipahayag ang salita ng Diyos. Amen. Nung sharing ni Sister Ria kanina, nung mga kasalanan na kinamumuhian ng Diyos. Ngayon po, pinatawad na tayo lahat dyan, mga kapatid. Ngayon, salamat sa buhay na taglay po natin. Amen. Nagpapasalamat din ako, Brother Jerry, kasi nakakatuwa si Lord kasi nung pandemic, dahil nasa preaching department po ako, although nandun kami sa kanya-kanya naming bahay, pero may magchat-chat, magsabi, tanggalin mo muna hindi mo na siya makapag-prayer meeting kasi ganito. Tapos meron na naman ulit. Di, ang nangyayari, thank you Lord. Kaya nire-remind tayo lagi ni Lord na kaming mga manggagawa, kailangan namin ng prayers para patuloy kaming makapaglingkod. Kasi talagang by the grace of God lang na nandito pa kami. Nakakapagpatuloy. Kaya, thank you Lord. Lagi niyo kaming pagdadasal para it is a great privilege po maglingkod sa Panginoon, but Amen. a big responsibility. At kapag hindi namin ginawa, we are accountable. Kaya, hindi biro. Pagdasal niyo kami. Kasi pagka nasa preaching po ako, pag magsabi po yung hindi po makakapunta, hindi siya makapag-prayer meeting online, papalitan ko po yun. Thank you Lord naman at laging may available. Merong mga mahihila pa. Pero ang bawat isa, Lord, ay talagang kailangan ng prayers. Pag nakita niyo po noon, nung nag-lockdown dito, parang desert. Wala na ka nang makitang tao sa labas. Parang biglang, lungkot. Kung gaano kami kasaya-saya noong una, biglang, parang sumabog ang bulkan dito. Pero, ang glory kay Lord, pinatayo niya kami muli. Ang yan yung victory niya. Pero kailangan po namin lagi ang prayers niyo para patuloy po kaming masiglang makapaglingkod sa Kanya. Dahil isa rin po yan sa dahilan kung minsan ayaw mo nang magpatuloy kasi matatakot ka. Kaya ang panalangin ay mahalaga po sa amin. Salamat po at patuloy kayong nakikinig dahil kailangan natin ang salita ng Diyos. Kahit po kami manggagawa, ay sinusustain din ng salita ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Lagi ko pong nababasa rin. Ilang beses po bang sinabi sa Bible na do not be afraid? Sa Bible po, fear not. Yes, araw-araw sabi po ng salita ng Diyos, Amen. fear not. 365 days. Kaya yung sakit na dumaan sa amin, COVID lang yan. Amen. Dumadaan lang yan. The joy of the Lord is our strength. Kaya, Amen. thank God it's Monday. Amen. In Jesus' name, Amen. Amen. O, kakanta muna po kami, huling kanta. O, Yahweh. Isang kanta po.
praising a God, serving a God. Let it be forever in the name of Jesus. Amen. Let us close in prayer. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this wonderful day. Truly, you are a great and wonderful God who loves us so much. Thank you for your empowerment, Lord, for us to rise again, to serve you again with all our hearts, our soul, and our strength. Lord, salamat po sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. It was an experience not to be forgotten, but to be learned. Alam namin, Lord, may nangungusap ka sa bawat isa at ang lahat ay sa ikabubuti namin lahat. Salamat, Lord, sa lahat. Kami patuloy niyong patnubayan, bigyan ng lakas, magandang kalusugan, upang patuloy ka naming mapapurihan, upang patuloy ka naming mapaglingkuran. Ganun, hindi lamang kaming mga manggagawa, kundi aming mga mahal sa buhay at ang lahat ng Comfy Family, Lord, maging masigla, patuloy na maglingkod, anuman ang mangyari. We love you, Lord Jesus, and we thank you for everything. In Jesus' mighty name we pray. Amen. I give you glory now and forever, my Lord. Oh, Yahweh, you are my strength. You are my life. Mga kapatid, sa linggo po si SM Fellowship, sa lahat po ng young people, you are invited, 3 p.m. po. Thank you, Lord. God bless us all. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo,